Ang batang babae ay lumulutang sa hangin sa itaas ng pasukan sa isang malaking kulay abong templo. Ang kanyang buhok ay kulay lavender, at sa kanyang ulo ay isang palamuti na kahawig ng isang tiara na may stud na pinalamutian ng mga bato. Sa kanyang noo ay isang kristal na hugis diamante na kulay asul na langit. Nakasuot siya ng puting damit na may medyo malalim na neckline at asul na kapa. Nasa kamay ng batang babae ang isang balumbon na tumitingin sa pulutong ng mga batang babae at lalaki na nagtitipon malapit sa templo. Sinabi niya na ang isang 19 na taong gulang na mag-aaral na hindi umabot sa ika-6 na antas ng pag-aaral ng Chi ay mapapatalsik sa paaralan. Ang mga mag-aaral na ang mga pangalan ay babasahin ay magagawang gawin ang kanilang negosyo sa kapayapaan. Ang batang babae ay nagsimulang magbasa ng maraming pangalan ng malakas, habang ang mahabang buhok, kayumangging buhok na si Gu Xiang ay nakatayo sa karamihan at labis na nag-aalala. Mahigit 6 na taon na siyang nagsasanay ng Chi, ngunit naabot lamang niya ang 5th level. Medyo kulang siya para manatili sa Sect of Immortals. Nang mapagtanto ng lalaki na hindi binibigkas ang kanyang pangalan, nanumpa siya ng malazwa at nahulog sa lupa, nawalan ng malay, ang lalaki ay biglang tumalon sa kama na may sumigaw, na nagpasya na mayroon siyang isang kakilakilabot na panaginip. Ang batang babae na nagbabasa ng mga pangalan ay lumapit kay Gu. Ang lalaki ay labis na nagulat sa presensya ni Xia. Malakas, nabanggit niya na maraming babol na may iba't ibang kulay ang lumilipad sa paligid ng babae, at tinanong siya tungkol sa kanilang pinagmulan. Gayunpaman, sumagot ang batang babae na hindi niya naintindihan ang sinasabi nito, at sinabing hindi pa umabot si Xiang sa ika-6 na antas ng Chi sa loob ng itinakdang bilang ng mga taon, at sa makatuwid ay mapapatalsik sa paaralan. Sinabi ni Xia na ang 5th level of Chi ay magiging sapat upang matiyak ang kaligtasan ng iyong sarili at ng iyong mga mahal sa buong buhay mo. Tila hindi pinansin ni Gu ang sinabi ng dalaga, at muli, ipinaalam sa kanya na may kakaibang maraming kulay na babol na lumilipad sa paligid niya. Nagalit si Xia sa reaksyon ni Gu at sinabi sa kanya na kalahating oras na siyang walang malay. Paglabas ng silid, nagsimula siyang magsalita tungkol sa katotohanan na maraming tao ang hindi makapasok sa walang kamatayang pintuan, ngunit pinigilan siya ng binata. Lumingon ang babae pabalik sa lalaki, inaasahan na makikita siya sa kama, ngunit bigla itong lumitaw 1 sentimetro mula sa kanyang mukha. Si Xiang ay nakatayo malapit sa Xia, at muli, nagsasalita tungkol sa ilang kakaibang babol. Inabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang isa sa kanila. Si Xia ay labis na nagalit at nataranta sa parehong oras, kaya't hindi siya nakagalaw at nagmura na lamang habang patuloy na inaabot ng binata ang babol. Sa sandaling iyon, nang hawakan ng binata ang asul na bola, nasaktan siya nito, at pakiramdam niya ay may kung anong puwersa ang sumaikop sa kanya. Si Xia ay labis na nagalit sa inaasal ni Gu at hinampas siya ng buong lakas sa mukha, kaya't siya ay lumipad sa pader. Sa pagkakataong iyon, pumasok sa silid ang isa pang binata, na masaya sa balitang nagising na si Xiang, ngunit ang ngiti nito ay mabilis na napalitan ng pagkagulat sa kanyang nakita. Lumapit si Xia sa lalaki na may galit sa boses, inutusang tiyakin na aalis si Gu sa silid. Sabay lumuhad si Xiang sa sahig, at nagpahayag ng pag-aalala na akala niya ay bali ang kanyang mga tadyang. Tumingkayad ang lalaki, at natatawa, nagsimulang sabihin kay Gu na nakita niyang sinusubukan niyang hawakan si Xia. Ayon sa lalaki, aalis na si Xiang sa paaralan, ngunit naglakas loob pa ring hawakan ang mga kamay ng unang kagandahan ng sekta. Hindi. Pinansin ng pinakamagandang Xia Qingyan ang sinabi ng lalaki na katayo sa harap niya at ginagaya ang ekspresyon ni Xia habang ang lahat ng kanyang iniisip ay nakatuon sa mga babol na lumilipad sa paligid ng lalaki. Bahagyang naiiba sila sa Qinkyo, ngunit sa pangkalahatan, pareho sila. Tinanong ng lalaki si Gu kung alam niya na ang Xia bilang isang inner disciple na dumating sa pagsusulit ay nangunguna sa mga pisikal na kasanayan. Sa sandaling iyon, tumayo si Gu at nagsimulang lumapit sa lalaki ng palapit upang hawakan ang babol na lumilipad sa paligid niya. Napahiya ang lalaki sa inasal ni Gu at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa, na sinagot ni Gu na ang lahat ay talagang hindi tulad ng sa tingin niya.
Ang lalaki ay hindi naniwala sa kanya at tumakbo palabas ng gusali na sumisigaw na si Xiang ay isang pervert, habang si Gu ay sumigaw sa kanya na hindi niya naiintindihan ang lahat. Tumayo si Gu sa pintuan at naisip na ang lahat ng nangyayari ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, nang bigla niyang napansin ang maraming bubble na lumilipad sa loob ng gusali kung saan may mga inscription tulad ng life force, katangian ng isang puno. Lumakad ang lalaki at hinawakan ang mga bubble gamit ang kanyang daliri upang masira ang mga ito. Napagtanto niya na nang mabutas niya ang mga bubble, hinihigop ng kanyang katawan ang lahat ng nakasulat sa mga ito. Tuwang-tuwa ang lalaki sa kinalabasan ng mga gawaing ito, at nag-iisip kung maaari siyang maging pinakamahusay na may gayong mga kapangyarihan. Nakaupo si Chiang sa sahig ng kanyang kwarto habang nakatingin sa asul na kumikinang na bato sa kanyang kamay. Ikinatwiran niya na tila sa kanya ang puwersa ng buhay mula sa bubble ay isang katangian na nagpapataas ng kakayahang linangin kahit na ang mababang grado na primeval na bato na isinasaalang-alang ng lalaki na idinagdag ng hanggang 77 na mga unit ng sigla pagkatapos makuha ang bato, ang orihinal na pag-aari, ng bubble nawawala at nagiging countdown. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit bigla niyang nakita ang mga bubble na ito. Ngunit dahil binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong ito, nagpasya siyang gamitin ito para sa kanyang kapakanan. Kinabukasan, dalawang lalaking naglalakad sa plaza ay tinatalakay si Gu Xiang. Ang isa sa kanila ay hindi makapaniwala na si Xiang ay isang pervert, habang ang isa naman ay natutuwa na si Gu ay nabigo sa pagsusulit at malapit ng mapatalsik sa sekta. Biglang narinig ng lalaki ang boses ni Xiang sa likod niya, tinawag siya sa pangalang Jiang Hai. Lumingon si Jiang, nakita si Xiang at agad na tumakbo palayo sa kanya, sumisigaw. Nakiusap si Jiang kay Gu na palayain siya, ngunit si Xiang ay ngumiti lamang ng galit at sinabing hindi niya ito maaaring pakawalan dahil nasa lalaki ang kailangan niya, bubbles. Si Jiang Hai ay tumatakbo palayo kay Gu Xiang at nakiusap sa kanya na huminto sa paghabol sa kanya, na sinagot ni Xiang na kung si Jiang ay tumigil sa pagtakbo, si Gu ay titigil sa pagtakbo sa kanya. Naisip ni Xiang na sa pamamagitan lamang ng pag-absorb ng mas maraming 3 attribute points sa lalong madaling panahon ay maibabalik niya ang kanyang talento. Kung hindi man, kahit na mayroong higit pang puwersa ng buhay na sumisipsip, magiging isang pag-aaksaya ng oras kung aalis si Gu sa sekta, kung gayon sa hinaharap, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon na sumipsip ng mga puntos ng katangian. Biglang huminto si Xiang nang makita niya ang isang binata na malapit sa kung saan may lumilipad na bagong bubble, na dati ay hindi niya kilala. Nagulat si Gu kaya tumigil siya sa paghabol kay Jiang. Binati ng binata si Xiang at ngumiti ng mabait sa kanya. Tumawa si Xiang at tumingin sa lalaking nakapikit. Ang binata ay labis na natakot sa hitsura nito at sinundan niya ang halimbawa ni Jiang at nagsimulang tumakbo palayo sa Gu na sumisigaw. Sinimulan ni Xiang na habulin ang dalawang lalaki at inutusan silang tumigil sa pagtakbo palayo sa kanya. Habang tinawag ni Jiang Ho ang pangalawang kabataan sa pangalang Wu, tinanong siya kung paano siya napunta sa posisyong ito. Pinapanood ang lahat ng ito sa gilid. Ang pulutong ng mga mag-aaral ay nakatayo sa takot at humiling sa isang tao na itigil ang pang-aalipuste na ito. Nagpatuloy si Xiang sa paghabol sa mga lalaki. Tinawag niya silang mga bastos at hiniling na pasusuhin pa siya. Agad na naunawaan ng lalaki na kapag hindi niya naabsorb ang kanilang mga katangian, siya ay mapapaalis sa sect. Sa parehong araw, hindi alam ni Wu at Jiang Ho ang tungkol sa pagkakaroon ng mga bubble sa kanilang paligid, walang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Xiang nang hilingin niya sa kanila na sumipsip, ngunit ang bersyon na si Gu ay isang pervert ay mas malakas sa kanilang mga ulo. Biglang huminto si Jiang at iniunat ang kanyang braso sa kaliwa, kaya napatigil si Wu, na bumangga sa kanya at nagmura ng malaswa sa sakit at pagkagulat. Nagulat si Jiang nang malakas na siya at si Wu ay tumatakbo palayo kay Xiang, at hinimok sila na itigil ang paglalaro ng catch-up, dahil mayroon na silang ika-6 na antas ng Qi, at si Gu ay nasa 5th lamang, at madali nila siyang matatalo, dahil sila ay walang dapat ikatakot. Si Gu, na nakarinig nito, ay biglang huminto at tinanong ang kanyang mga kasama kung bakit sila tumatakbo palayo sa kanya, dahil hindi siya kumakain ng tao.
Sa oras na ito, ibinulong ni Wu Kaijiang na narinig niya na ang mga taong sinapian ng babaeng multo ay maaaring sumipsip ng kanyang enerhiya. Iminungkahi din niya na kamakailan lang ay nagising si Gu Xiang mula sa isang pagkukunwari, at posible na siya ay may nagmamay-ari, at sa kadahilanang ito, nais niyang malanghap ang lakas ng mga lalaki. Matapos makinig sa mga hula mula kay Wu Jiang na nagsasabi na ang kanyang mga kamao lamang ang makakalutas ng lahat ay nagsimulang uminit bago ang laban. Napansin ito ni Xiang at naisip niya na maswerte siya na gustong lumaban ni Jiang, dahil ngayon ay hindi na niya kailangang mag-alala kung paano kukunin sa kanya ang mga babol. Sinabi niya ng malakas na handa siyang lumaban, at tinanong kung sino sa mga lalaki ang mauuna. Sumagot si Jiang na walang gugustuhing kalabanan si Xiang ng isa-isa, at nanawagan sa lahat ng mga estudyante na pagsama-samahin ang pervert na ito. Umiti lang si Xiang at sinabing mas kontento na siya sa ganitong arrangement. Naisip ng lalaki na dati ay nag-aalala siya kung paano siya makakalapit sa napakaraming tao, ngunit ngayon ay magko-concentrate na lang siya sa pagkolekta ng mga bubble at hindi na makipaglaban. Sa sandaling iyon, habang iniisip ito ni Xiang, si Jiang ang unang sumuntok sa mukha niya at tinanong ang lalaki kung ano ang iniisip niya, at napansin niyang tumawa siya na parang isang babae. Nagalit si Xiang, nagmura at sinabing hindi pa niya ipinapahayag ang kanyang kahandaan para sa labanan. At naisip niya na maswerte siya na nakuha ang katangian ni Jiang. Kung hindi, ang pinsalang ito ay magiging walang kabuluhan. Biglang, isang malaking bilang ng mga mag-aaral ang sabay-sabay na nakasalansan kay Xiang mula sa lahat ng panig ng sabay-sabay na sumisigaw sa kanya ng hindi nakakaakit na mga bagay. Habang binubugbog ng lahat si Xiang, nag-concentrate lang siya sa pagkuha ng mga katangian, at inisip sa isip na sa hinaharap ay maghihiganti siya sa kanilang lahat. Gayunpaman, pagkatapos makakuha ng isang malaking bilang ng mga bubble, napagtanto ng lalaki na ang kanyang paglilinang ay hindi makatiis ng ganoong bilang ng mga punto ng katangian. Biglang sumulpat si Xia sa kalye at nagtatakang tumingin sa lahat ng naruroon. Tinanong niya ang mga estudyante kung ano ang kanilang ginagawa at kung bakit sila nagsisiksikan doon. Bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang pisngi. Bumaba ang tingin ng dalaga at nakita si Xiang. Doon siya nakahiga sa lupa, lahat ay binugbog at nakiusap kay Xia na iligtas siya. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang ilang mga katangian ng iba't ibang kulay. Ang batang babae ay tumingin kay Gu nang may pagtataka at pagkatapos ay galit. Sinipa siya ng napakalakas na lumipad siya ng ilang metro palayo at nahulog ang isa sa mga katangian. Naisip ni Xiang sa kanyang sarili na ang suntok na ito ay masama, at tiyak na natama niya ang dalaga kanina. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae ay ang unang henyo ng inner sect at responsable sa pangangasiwa sa outer sect. Binilang ng lalaki ang lahat ng kanyang mga katangian at napagtanto na kulang pa rin siya sa mga ito. Lumapit si Xia kay Gu at itinutok ang kanyang sword sa kanya, tinawag siyang bastard, inaalala ang kanyang mga salita na sino mang hindi pa umabot sa ika-6 na antas ng Qi ay maaaring umalis sa outer sect. Bilang tugon, tahimik na sinabi ni Xiang na nasa 6th level na siya ng Qi, nakulong ako. Bilang tugon, sinabi ng batang babae na siya ang pangunahing disipulo ng Green Cloud Sect at perpektong nakikita ang kanyang level of cultivation. Sinabi ni Xia na sa sandaling ito ay halos hindi naabot ni Gu ang ika-5 antas ng Qi, at bagamat ito ay higit pa kaysa sa kanya noong panahon ng pag-anunsyo ng listahan, ang ika-5 antas ay ang ika-5 antas. Inutusan niya ang lalaki na umalis sa sekta, at binanggit na hindi niya ito sisisihin sa ginawa niya kanina, ngunit kung patuloy na magsisinungaling at manluloko si Gu, sisirain ng batang babae ang kanyang mahinang paglilinang ng walang pagsisisi. Ang ibang mga estudyante na nanunood ng pag-uusap ni Xia at Gu ay naawa ng kaunti kay Xiang. Sinabi ni Jiang na alam niya ang matinding pagnanais ni Xiang na manatili sa sekta, ngunit ang maabot ang ika-6 na antas ng Qi bago ang edad na 18 ay napakahalaga. Ang panuntunang ito ay kinakailangan bago suriin kung ang mag-aaral ay maitataas ang kanyang antas sa hinaharap. Bukod dito, lahat ng gustong sumali sa sekta ay kailangang magkaroon ng antas na hindi mas mababa sa ika-3.
Bilang tugon dito, muling sumigaw si Gu na mayroon na siyang ika-6 na antas. Si Xia ay tumingin kay Xiang na may inis, ngunit walang oras na magsalita ng anuman, dahil sinabi ng lalaki na kung hindi siya maniniwala sa kanya, maaari niyang suriin ang kanyang sarili. Tinawagan ng batang babae ang lalaki na matigas ang ulo at pinaalalahanan siya na kung hindi pa rin siya umabot sa ika-6 na antas at patuloy na magsisinungaling sa kanya, sisirain siya nito. Tinanong ni Xiang kung ano ang mangyayari kung ito ay nakamit pa rin niya ang ika-6 na antas ng Qi. Sumagot si Xia na kung ganoon, makukuha niya ang anumang gusto niya. Si Xia Qinkyu ay nanumpa na hindi niya babalikan ang kanyang salita. Ang mga estudyanteng nanunood kay Xia at Gu ay nagbulungan at tinawag ang lalaki na isang luni dahil seryosong makakasagasa ito kay Kuya Xia. Si Sister Xia ang unang henyo sa angkan na may mahusay na talento, at ang kanyang paglilinang ay umabot na sa rurok ng Yuan Realm. Isang hakbang na lang ang natitira para marating niya ang susunod na kaharian. Si Xiang naman ay isang disipulo ng outer sect na natiwalag na sa mga estudyante ay hindi naintindihan kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na mag-alok ng tunggalian sa babaeng ito. Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat ang binata, dahil hindi siya nag-alok ng tunggalian at iniisip niyang papasa siya sa pagsusulit upang maabot ang ika-6 na antas ng Qi. Nangangahulugan ito na kailangan lang niyang kumapit sa ika-6 na antas hanggat maaari. Sinuri ng lalaki si Z bilang Bubbles, at napansin na siya ay may kasipagan, sigla at layunin ng sword. Mula sa kanyang karanasan, nagpa siya ang lalaki na ang sigla ay ang pinakamahalaga sa lahat ng mga katangian. Ang katangiang ito ay direktang nakakaapekto sa kakayahan sa paglilinang. Mayroon ding root bone na maaaring mapabuti ang kahusayan ng vital energy na naabsorb na ni Gu. Ngunit nanatiling misteryo ang epekto ng katangiang may pangalang sword intent ni Doi Xiang. Inutusan ni Su ang lalaki na atakihin siya upang makita ang kanyang lakas, ngunit tumanggi siya, dahil narinig niya na naabot na ng babae ang rurok ng Yun Sphere. Si Su ay 2 sphere na mas mataas kaysa kay Xiang, na nangangahulugan na ang babae ay magagawang talunin siya gamit ang isang kaliwang kamay. Nabanggit ng lalaki na sa sitwasyong ito, mahirap para sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Sumagot ang dalaga na makikita lang niya ang level of Gu pagkatapos niyang gumawa ng lunge. Dahil ito ay isang level test, hindi isang duel, ang babae ay hindi magkukusa, at ligtas siyang aatakehin ni Xiang. Ang babae ay sumagot ng eksakto kung ano ang kailangan ng lalaki, at siya ay nag-isip tungkol dito sa kanyang sarili. Si Gu ay sumugod sa batang babae na may balak na kunin ang kanyang puwersa sa buhay, ngunit si Xia ay umiwas ng napakabilis at may kakayahang umangkop, at ang lalaki ay nakuha lamang ang bubble gamit ang layunin ng espada. Sinubukan ng lalaki na agawin muli ang katangiang kailangan niya. Pagkatapos ay naging napaka-flexible ni Xia at nagawang umiwas muli. Itinutok ng batang babae ang sword kay Gu at nagbuod na siya ay masyadong mahina ang paghahanda at hindi umila kahit sa 5th level sa oras na ito. Hinawakan ng lalaki ang bubble na may layunin ng sword, at isang asul na sword aura ang lumitaw sa paligid niya. Si Xia ay nasaktan sa katotohanan na si Xiang ay nag-ambalas sa panahon ng labanan, at binigyan niya siya ng isang masarap na sampal sa mukha. Lumipad ang lalaki ng ilang metro sa daan, sumisigaw ng mga kahalayan. Sinabi ni Xia kay Gu na mas mabuting sumuko na lang siya, tumalikod na at aalis na sana, nang bigla siyang pinigilan ni Xiang sabay sigaw. Nagtatanong na tumingin ang dalaga kay Xiang, at pagkatapos ay tinanong niya ito kung dapat ba siyang kumilos. Ngayon, mabilis na tumakbo ang lalaki patungo sa babae, sabay kuha ng sword sa isa sa mga estudyante. Hiniwa ni Gu ang hangin gamit ang kanyang sword at nag-iwan ng asul na trail. Nagulat ang lahat nang makitang may aura ang kanyang sword, habang si Sister Xia ay nakatayong nagtataka. Kinuha ni Gu ang isa pang katangian mula sa kanya at nagpasalamat sa kanya para sa pagkakataong kumuha ng pagsusulit. Ang lalaki, muli, naisip tungkol sa kung gaano siya kaswert na siya lamang ang nakakakita ng mga bubble. Hindi man lang maisip ng lalaki na ang sword intent ay makakatulong sa kanya na maabot ang 6th level, at ang life force ng pinakamahusay na eksperto sa intersect ay isang regalo.
Bilang karangalan sa pagtagumpayan ng 6th rank, emosyonal na nagsimulang magtanong ang dalaga sa lalaki kung saan niya nakuha ang aura ng espada. Sa kanyang opinyon, ito ay imposible, dahil tanging ang mga taong nagsasanay ng fencing sa loob ng maraming taon ang makakapag-master ng aura ng espada. At hindi niya maintindihan, paano makakalikha ng ganoong bagay ang isang outer sect disciple. Bilang tugon, tinawanan lang ito ng lalaki at pinaalalahanan siya na nangako ang dalaga na gagawin ang anumang bagay kapag nanalo si Xiang. Nagbiro si Bo na gusto niyang pumalit sa kanya. At ngayong nakapasa na siya sa pagsusulit, maaaring humingi ng kahit ano ang binata. Malakas ang pag-asa ng dalaga na magkakaroon ng kahit isang patak ng konsensya ang lalaki kapag kumuha siya ng inner sect test. Sinabi ni Gu na binibiro niya ang pangakong binigay sa kanya ng dalaga, at sa totoo lang, natakot lang si Lolo na makick out siya sa sekta, kaya naman triple ang kompetisyon sa Shia. Dito, sumagot ang babae na kapag pinalaya ang lalaki, kailangan niyang pumunta sa inner door at sabihin na makikipagkita siya sa kanya. Laking gulat ng lahat ng mga estudyante sa sagot nito. Kahit si Xiang ay hindi inaasahan ang ganoong reaksyon mula kay Xia, at nakaramdam siya ng hiya. Nagpa siya ang lalaki na pumunta muna siya sa pavilion ng Tibetan Scriptures.